Hello, good afternoon po everyone. Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Lois Carlos, ang chairperson of the board ng Banyuhay Aotearoa. Banyuhay Aotearoa ay ginawa para ma-enrich, ma-engage at ma-empower ang Filipino migrants dito sa New Zealand. Kaya gumagawa kami ng mga ganitong events, ganitong sessions para makilala din natin ng isa't isa at maging connected tayo. So ngayong buwan ng wika, muli nating hina-highlight ang kahalagahan ng wika bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan or identity bilang mga Pilipino, lalo na sa bagong bansa, Aotearoa. At sa ating espesyal na panauhin ngayon ay si Jay Menes. Si Jay po ay isa din sa mga Banyuhay volunteers namin, and I'm really happy na binigyan niya tayo ng time today para i-share ang kanyang passion. So, eto po si Jay ay isang multi-talented artist na nagtatrabaho bilang host, actor, assistant, director, facilitator, literacy advocate, storyteller, writer, entrepreneur, at adventurer. Founder din siya ng Story House Philippines noong 2011. At nanalo siya noong 17th Iran International Storytelling Festival. Member din siya ng Federation of Asian Storytellers or FEAST. Isa rin siyang alumnus ng the Festival Academy of Belgium. Aside dito, member din siya ng NCCA, Committee on Dramatic Arts Theater. Ngayon si Jay ay nandito para ikwento sa atin ang kanyang journey, kung bakit siya napunta sa sining ng pagsasalaysay, paano natin patuloy na maisusulong ang sining na ito. So, thank you so much, Jay, for joining us. Opo, hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. So, Jay, kamusta? Kamusta naman ang araw mo so far? Okay, mabuti naman kasi ngayon, 'di ba, nakalipas ang tinatawag natin na yung July at saka yung June. Yung June syempre yan yung tinatawag natin na yung Independence Day, 'di ba? Noong June. Tapos ngayon namang July ay meron kasi sa Philippines na mga sine-celebrate diyan na tinatawag na National Children's Book Day. Yan. Lagi akong kasali kasi kaya alam na alam ko 'yon. Yung ngayon namang August ay nakaka-excite sapagkat ito ay dating linggo ng wika ay ginawa ng buwan ng wika. So, ibig sabihin ng Totoo. wika, hindi lang yan Tagalog. So, lahat ng mga salita na meron tayo sa Pilipinas ay sine-celebrate po yun. Mm-mm. Ayan. So, exciting talaga yung buwan ng wika. Kasi dito sa New Zealand, sineselebrate natin yung iba pang mga Pacific Islands na lengguwahe, di ba? Pero sa buwan ng August, siguro mga tatlo or apat na Pacific Island languages yata yung, correct me if I'm wrong, pero yung sineselebrate. Pero tayo buong buwan talaga ng Agosto. Kaya dahil sa dami naman talaga ng wika natin. Kaya nga minsan kinokorek ko yung sarili ko na buwan ng mga wika ang ating sineselebrate. So, so going back to our topic, salamat na willing kang i-share yung iyong passion sa pagsasalaysay or storytelling. So, Jay, paano ka ba nakapasok dito? Ano ba yung unang-unang naging step mo pagdating sa pagsasalaysay? Okay, siguro marami nagtataka, ano ba yung storytelling na yan? Yan ba yung sinasabi nila na storytelling alay, ganon? Or yan ba yung tinatawag na you have to hold the book and then maghahawak ka ng libro as ikukwento mo?
Okay, ganito po 'yan nangyari. Kasi noong 2002 ay nagsimula na po ako na maging nagbabasa ng mga aklat. Kasi sa Pilipinas kailangan po natin na mayroong tinatawag na model na para Mm. mag-engganyo ang mga bata na magbasa ng aklat. So, kunyari may nakikita silang isang mga adult na talagang 'pag nagbabasa talagang tuwang-tuwa, para siyang parang nginunguya niya na parang isang araw ang mga ano, ayan ganyan, tiktak-tok at pikpak mga gano'n. So, naengganyo sila ngayon. So, ito na nangyari nung 2004 may dumating na Phil-American na sikat 'yan sa Amerika kasi writer 'yan, award winning. Nakita ko po siya na nagkuwento ng walang hawak na libro. Sabi ko, "Ay, anong tawag dun?" Kasi po, ako po ang aking pong background, ako po ay isang theater practitioner. So, ng 1999 nagsimula na po ako mag-perform sa magpalabas sa mga teatro, sa mga palabas, ganyan. So, nakita ko siya, sabi ko, kakaiba ito, hindi to katulad nung sa ginagawa namin. Doon na nagsimula 2004. Tapos, bumalik po ulit yan ng mga 2006. So, nagkita ulit kami. Hanggang sa finally, nalaman ko na, ay, gusto ko tong gawin kasi kakaiba. Hindi siya katulad ng sa theater na monologue. Hindi naman siya masyado nagpapatawa kasi hindi naman siya comedy. Tapos, hindi rin siya speech na puro salita lang na walang character. Sabi ko, ay, gusto ko to. Hanggang sa nagkaroon ako ng idea na pumunta sa Singapore noong 2008 at umattend ako doon ng tinatawag nilang Singapore International Storytelling Festival na meron pala sila doon. Na ilang taon nang ginagawa. Sabi ko, ay, ganito pala yun. So, ibig sabihin, yung nakita ko na yun na Phil American, ay meron din palang katapat sa nandun sa may Singapore. So, sabi ko, marami pala sila doon. So, na-meet ko yung siguro mga less than 10 na mga international storytellers. At alam nyo ba, nakakatuwa, kasi yung isa doon ay nakasama ko po yun sa Iran nung ako po yung nagpunta. Mm. So, yung taga-Australia. So, nagpunta ako ng 2008 hanggang sa hindi pa rin ako masaya kasi hindi pa ako kumbinsido dahil wala akong nakikita sa Pilipinas na gumagawa ng ganun. Yung para siya nagpe-perform ng isang kwento na walang hawak na libro. Sabi ko, ay, hindi pa ako kumbinsido. Kaya nagbalik ulit ako ng Singapore 2011. Hanggang sa sabi ko, eto na. Gagawa na ako ng sarili at ipopromote natin ang mga folktales at mga kwentong Pilipino dito po una sa Pilipinas tapos maging sa ibang bansa. Kaya nagkaroon po ako ng Story House Philippines. 2011 po yun ng March. Yan. So, yun po yung simula nun. Tapos dahil may background po ako ng performer, na as a performer, kaya nagkaroon na ako ng tinatawag ng pagnanais na gusto ko siyang malaman hanggang sa nagkaroon na ako ng network ng mga international storytellers. Tapos officially, nung na-invite na po ako na mag-perform sa ibang bansa, yan po ay sa Hawaii, sa USA. So, doon po ako una nagsimula hanggang sa, syempre, dahil alam mo naman yan, no, link lang yan eh, kausap-usap-usap. Pero naibahagi ko nga dati, na dahil nung unang panahon na kami ay nagtatawag ng tinatawag natin na connection, Yahoo groups pa po ang gamit namin. Hindi pa po yung Facebook group. Oo, so Hindi kami nalalaman tuloy yung edad mo. okay lang naman yan kasi malalaman mo rin naman kung hanggang saan umabot na yung tinatawag na yung effort natin, yung pagsisikap natin na ma-reach na magkaroon ng tinatawag na makasama ang Pilipinas sa mga international storytelling festival. Mm, mm. So yun, marami Nice. pa po ako pero yan muna at baka maubusan tayo ng oras. Oo, pero paano mo siya, bakit mo siya naisip na ito yung gusto mong i-focus? Dahil ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakukuha mo out of it? Okay, ganito yon. Dahil nung ako ay isang nasa entablado, so theater tayo, teatro, no? Ang binabahagi rin naman natin dyan ng mga kwento ay mga kwentong makakapasiklab din sa damdamin ng mga tao na makaunawa sa ano ba talaga ang pagiging Pilipino. Ano ba ang meron Mm. sa atin? So, yon. Dahil naka ano na yan nakatatak na yan sa akin, nung makita ko ang tinatawag na yung art of oral storytelling, binalikan ko yung history.
ang history pala talaga natin ay tayo ay mga oral storyteller kasi tayo ay nakatira sa mga kabundukan, nakatira tayo sa malapit sa dagat, malapit tayo sa tinatawag na mga taniman o bukirin. Kaya pagkatapos ng mga pagsasaka, paghahunting o paghahanap ng mga makakain, nag-iipon-ipon ng mga tao at saka sila nagkukwentuhan. Ano yung kinukwento? Yung nakita nila nung araw na yun na kunyari nakakita sila ng pinakamalaking isda na hindi nila pa malaman kung anong pangalan, maaring balyena pala yun. Kasi hindi pa nila alam eh. So pinagkukwentuhan nila yun. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na maraming mga kwento na kwentong bayan. Yun yung folk tales. So dahil marami yun, gusto ko siyang ibahagi kasi nung marinig ko to sa mga iba kong pinupuntahan na mga international storytelling festival, naririnig ko yung mga sabi nila mga kwentong bayan nila, mga alamat, mga mga mito, ganyan. Sabi ko, ay marami rin kami noon. Pero paano nila malalaman kung walang magkukwento? So doon nagsimula na 'yon. Kaya panay na po ang research natin, naghahanap ng mga kwento sapagkat parang ang tingin ko kasi sa storytelling para siyang singing, parang kanta. Napakaraming kwento pero hindi lahat siya kaya mong ikwento kasi merong bagay doon sa estilo mo kung paano ka nagkukwento. Kasi sa iba't iba kong nakitang mga karanasan ko sa ibang mga international storyteller, iba-iba rin ang style nila, ang estilo nila ng pagkukwento. May magaling kumanta, may magaling mag-chant, may magaling mag-play ng music, may flute, may ganyan, may gitara, iba-iba. So sabi ko, hahanapin ko yung style ko na yon hanggang sa promote ko na itong style ko na to ay Filipino style kasi ako yun. Dahil isang Pilipino. So, yun, doon siya ngayon. Kaya napamahal na sa akin yung sining na to sapagkat nung makita ko na nababahagi ko na pala yung mga kultura natin na halimbawa lang yung favorite kong kwento na yung si Pilandok at saka yung mga buhaya. Nakukwento ko dyan sa kanila na ang si Pilandok is a mouse deer. Translation niya ng mouse deer ang pilandok. Siya ang pinakamaliit na mammal sa buong mundo. Tapos, yung buhaya dyan, meron tayong sa kwento na yan, pinakamalaking buhaya yan eh. So sa atin naman, meron tayong record na saltwater crocodile natin na pinakamalaki nasa Pilipinas yun. Ang pangalan nun ay si Lolong. Tapos naman, yung mangga natin ay talaga naman, kasi kasama sa kwento na yan, yung mangga. Ang mangga natin, hindi natin siya matatawarang pinaka masarap na mangga sa buong mundo yan. So, kaya kasali yun doon. Tsaka, yan ang ating officially or unofficially national fruit, ang mangga. So, yun. Total, nabanggit mo na yung paborito mong kwento. Pwede bang magbigay ka ng sample sa amin? Kahit sandali lang, kahit konti lang, para lang makita namin ano nga ba ang storytelling? Okay, ganito yun na. So, sit back, relax, and enjoy the story. O mga, maiksi lang naman to. Isa to sa mga, tawag sa compilation ng mga folktales. Isa ito sa talagang nakakuha sa akin, nakakuha ng pansin. Sapagkat, ang pamagat nito sa English, lagi ko siyang kinukwento sa English. Ang pamagat nito sa English ay The Man with the Coconuts. So, ibig sabihin, the man, lalaking may coconut. Sabi sa atin, di ba sa Philippines, use your coconut. Di ba gano'n? Pero siya, ito inyog. Okay, so pakinggan nyo po Okay. Ito ang lalaking may dalang mga niyog. So isang araw, isang lalaki ang nagtungo upang, siyempre, maghanap siya, mamitas ng mga niyog. Tapos nung sabi niya, uy, marami pala siyang nakuhang mga niyog. Kaya kinuha niya, inipon niya, inilagay niya ito sa kanyang kabayo. So inilagay na yung mga niyog sa kanyang kabayo at naglalakad na sila. Pagkatapos, habang naglalakbay sila, ay meron siyang nakasalubong na isang batang lalaki. Sabi niya, pangalanan na lang natin yung lalaki na si Juan na lang. Okay. Sabi niya, Juan, palagay mo ba, gaano katagal ako makakarating sa aking bahay? Yung lalaking si Juan, sabi niya, bago siya sumagot, tiningnan niya muna yung kabayo. At saka tiningnan niya yung mga dala-dala niyang mga nyug. Sabi niya, saka siya sumagot, okay, ganito. Kung mabagal kang maglalakbay, makararating ka kaagad. Ngunit kung bibilisan mo, ay sigurado aabutin ka ng buong araw bago ka makarating sa iyong bahay.
Yung lalaki, hindi siya naniwala sapagkat alam niya na ang daan, palagi siyang dumadaan doon eh. Sabi niya, ano kaya itong sinabi nung batang lalaki na to? So pinag-isipan niya, sabi niya, hindi, di totoo yan, hindi yan. So, hindi siya naniwala, kaya ang ginawa niya, sumakay na siya sa kabayo, minadali niya yung kabayo. Sabi niya, yeah! Yeah! Tapos, ang nangyari, nalaglag yung mga niyog. At dahil nalaglag, huminto muna siya. Kasi pupulutin niya yun eh. Ilalagay niya ulit doon sa kabayo. Pero dahil nalaglag nga, ang sabi niya, nako, napatagal tayo ah. So, pinabilisan niya ulit ngayon yung kabayo. Sabi niya, yeah! Ay, siyempre, anong nangyari? Nalaglag ulit yung mga niyog. So, huminto ulit siya. Nilagay niya ulit yung mga niyog doon sa kabayo. At sinabi niya, nako, napatagal na. Yung ginawa niya ngayon, pagsakay niya, pinadali niya pa kasi sabi niya, naku, natagalan na ako. Kaya ang ginawa niya sa kabayo, pinamadali pa. Hiya! Siyempre, ang sumunod nangyari, nalaglag yung mga niyog. Nung nalaglag yung niyog, binalik niya ulit sa kabayo, minadali niya na naman, inulit-ulit niya ang proseso. Pero sa wakas, nakarating din siya ng bahay niya. Alam mo kaya kanong oras dumating? Nakaabot siya, gabi na. Kaya nung nakarating siya sa bahay, umupo siya dun sa kanyang upuan na paborito niya. Sabi niya, ano nga ba yung sinabi ng bata, ang lalaki? Sabi niya, kung mabagal kang maglalakbay, makararating ka kaagad. Pero kung bibilisan mo, aabutin ka ng buong araw bago ka makarating sa iyong bahay. Kaya, sa pagkakataong yon, habang nag-iisip siya, sabi niya, hindi nga kakaiba ang naging sagot niya. Tama pala siya. Siya pala ay mayroong coconut. So, yan ang nagtatapos ang kwento. So, yan. Isa po yun sa nasa compilation po yan ng tinatawag natin ng mga folktales ng Philippines. Napakarami po niyan. So, isa lang yan isa sa favorite ko. Kasi unang-una, lagi natin yun, bata pa ako, ganun eh. Pag inuutusan ka ng nanay mo, gamitin mo naman yung coconut mo, yung kokote. So, Kokote. kokote. Naalala ko nung bata ako, 'di ba? Parang bata tayo. Parang sa school may mga ganyang storya. Tapos yung huli nun laging tatanungin, oh, what's the moral of the story? Ano Yeah. yung aral nung Yes. istorya? So parang habang nakikinig ako sa'yo, tumatakbo na sa utak ko na, kasi hindi nakinig, porke bata yung ano. Di ba? Tama. Pero, kasi siyempre, yung nasa utak ng lalaki, sanay na kasi siya dun sa daanan na yon. So, yung gawin niya ba, yung tawag dun, yung habit niya na yon, alam niya na. So, nakarinig siya ng bago dun sa isang batang lalaki. Kaya parang, kumbaga, it's a new idea. Parang itong idea na ng oral storytelling. So, sabi ko, susubukan natin yan kasi nga, sa ibang bansa, kahit na hanggang ngayon, sabihin na natin nga, singit ko na, ang technology ay pataas ng pataas, pero tingnan nyo sa Amerika, hindi pa rin natitigil. May mga storyteller pa rin doon. Ang mga kaibigan ko nga doon na nakikilala ko, meron ng 60 years old, meron ng 70 years old, 75 years old. They keep on going kasi nga ang daming kwentong dapat iparating, lalo na tayong Pilipino. Kasi sabi ko nga sa pag kinukwento ko, na ang Pilipinas ay dating sentro ng kalakalan dati. Kasi meron tayong galleon trade eh. So ibig sabihin, mga kwento na galing sa West, pag into sa Philippines, maiiwan, aalis na naman pupunta ng East. Yung East naman, galing pupunta sa atin, maiiwan hanggang sa, ganun ang ganun. Kaya naiipon. Kaya ang napakarami po natin kung kayo po ay magre-research, maghanap, napakarami po nating mga kwentong bayan. Nabanggit mo nga kanina yung technology nang galing sa West, pero meron pa ring storytelling na nangyayari. Yung challenge na alam naman natin ngayon sa social media, yung challenge na
yung mga bata o mga tao, maikli na yung attention span. So, paano mo na-maintain yung pagsasalaysay at nagiging interesado pa rin yung mga tao? Okay. Dahil kasi yung challenge na ang isang nagkukuwento ay walang hawak na libro, so ibig Mm. sabihin ikaw mismo ang magtatanghal, ipapakita mo sa kanya kung ano ang meron. Kaya mahalaga diyan yung tinatawag natin na yung senses, yung mga pakiramdam, yung imagination ng mga makikinig, nanonood, at saka yung tinatawag na sensory din, yung mga sa ears, yung marinig nila. Kung kaya mo nga ring ipaliwanag yung amoy, halimbawa, pagka meron kang kwento ng mga patungkol sa mga bulaklak, sa katulad sa mga puno, ganyan, sa umuulan, anong amoy pagka may bagong ulan, yung lasa naman ng manggang maasim, ikukwento mo rin yan. Mm. So, doon mo siya nakukuha ngayon, yung mga bata, na kahit na ikaw mismo ay nakikita mo siya. Kaya ang tawag doon, sabi ko nga, tatlo lang lagi yan eh. Yung kwento, kailangan alam mo siya. Pangalawa, ikaw mismo na nagkukwento, alam mo rin yun kasi yung paano siya i-deliver. Pangatlo is yung audience mo. Siyempre, kung ang audience mo yung mas maliliit, kailangan mas maraming animation. Animated ka, kunyari, ng mga galaw. Kung nakita nyo ako ng ganong ka-animated, hindi pa yan pagka mga maliliit. O, binibigyan ko pa yan ng konting, kung tawag doon, kwela na mga Oo. movements. Pag matatanda naman, ginagamitan ko siya ng tinatawag na yung paano iisipin yung senaryo, kung anong nangyayari. So, kung ano yung pagkatao ng character, yan. Hanggang sa, dahil nga sa ang mga kabataan ngayon ay lagi na lang nasa cellphone o nasa gadget, diyan ngayon pumapasok yung tinatawag na techniques o yung art, yung sining ng pagsasalaysay ng isang tagapagkwento. Kasi kailangan pagkatapos noon, uuwi siya sa bahay, ikukwento niya, kayang ikwento doon sa magulang niya. Magulang. Oo. Oo. So parang ngayong araw na to, nakapakinig kayo, maaring sabihin niyo, ay oo nga no, ba't hindi niya iniisip na bagalan kasi punong-puno yung cart niya, kumain kabayo, di dapat binagalan niya lang. Hindi niya naisip kasi out of habit yun. So, yun, so, Mm. marami kang pwedeng pag-usapan dyan. So, kaya ako naniniwala ako na yung sining ng pagsasalaysay, hindi siya matatapos kasi human connection yan eh. Yung papa-imaginein mo siya sa pamamagitan ng salita, 'di ba? Lalo na yung mga salita na lalo yung parang hindi na naiintindihan tapos ipapaliwanag mo pa, 'di ba? Sabi nga, ano po yung lampara? Ay, Ah, oo nga. ano po yun? So, ipapaliwanag mo nga, bibigyan mo nga ng mga, kunyari, feature, kunyari, pwedeng picture, hanggang sa sila makita, ayan pala yung lampara. Yung kandelabra, sabi, ano po ba yun? So, papaliwanag mo na naman. So, yun, hanggang sa makukuha mo na yung curiosity niya, sa pag-uwi niya, maghahanap na siya, magre-research. Yeah, total, nasa Mm. in technology naman siya. So, hindi rin siya matatapos talaga kasi nga, nandun yung tinatawag na tayo bilang tao ay meron tinatawag na senses. So, tuloy-tuloy. Mm. Yan. Yan. Jay, nakalimutan kong sabihin, taga Christchurch ka ngayon, 'di ba? Opo. Parang kararating mo lang sa New Zealand 1 year Yes. ago. Yeah, 1 year Oo. ago. So, yung experience mo from sa Pilipinas na nakagawa Mhm. ka nung story house nga. Mhm. Tapos kumbaga active ka doon sa Mm. storytelling community Mm. sa Pilipinas. Paano mo siya ano yung na-experience mo dito sa New Zealand? Paano mo siya dinala dito? Okay, magandang tanong ano. Nagsimula rin yan sa Banyuhay. Kasi yan ang una ko Oh. nag-perform eh. Yung una ako nag-perform sa Paskuhan sa Banyuhay, nagkaroon ako ng buhay. Kasi yun talaga Mm. yung, sabi nga ng mga, alam mo yung mga artist, once you're an artist, you will always be an artist. Hindi siya mawawala, hindi siya matatanggal. Tatahimik lang siya ng kaunti, pero lalabas Mm. niyan. So, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-connect sa Banyuhay Aotearoa at nakapag-perform ako, doon na nagsimula yung idea na pwede pala siyang simulan dito. Kaya, ang sumunod na nangyari ay noong kasi tuwing World Storytelling Day, March po yung ginagawa.
Sa Mm. Philippines, lagi ko po yung ginagawa at siguro nung mga naunang mga 5, 6 years, ako lang po ang sumasali po dun sa World Storytelling Day. Oo, ako lang po, yung Story House Philippines ang sumasali at yung kwento o yung performance, ini-entry ko po yan sa buong network ng mga storytellers around the world na ibig sabihin, merong partisipasyon ang Pilipinas o ang Pilipinong to na magkaroon ng World Storytelling Day. So ginawa ko Mm. rin po din yan dito sa New Zealand. So saan po? Doon po sa klase po sa school na kung saan nagtatrabaho yung wife ko po na preschool at doon po ako nakapag-perform ng isang Ang kwento. galing. Opo, nakakatuwa po kasi Pilipino rin po yung kanilang pinaka-head doon sa group na yon. At nakwento ko po doon yung isa sa mga bago kong kwento na pinopromote ko ngayon yung tinatawag na parang alamat ng Alitaptap. Ayan, Mm. kung saan nagsimula yung Firefly, yung Alitaptap. Baka hindi nyo kasi alam yung Alitaptap, eh, no? Firefly Ako po alam. yun. Oo, Baka pero yung mga viewers natin baka mamaya nakalimutan na. So, yun. So nagkaroon po ako ng isang yun at saka doon po sa aming pinaka-children sa church. Ayun, nakwento ko rin po yun, na present ko po yun. Hanggang sa ngayon po, nakakatuwa sapagkat siguro unahan ko na lang po, nagkaroon na rin po ako ngayon ng parang pagkakataon na makapag-perform o ma-present po yung story dito po sa library po dito sa May Rolliston sa Christchurch. So sa Mm. September 15 po 'yan, nagkaroon po kami ng maayos na usapan na magkasama po ako doon. So tapos yung sa September 18 naman ay matutuloy din po 'yun sa ano naman Darfield Library. At sa Mm. September 19 naman ay doon naman sa Darfield Community Center. Tapos, siyempre, naging parte pa rin ng Banyuhay. Alam nyo kung saan naman, yung Independence Day celebration. Mm. Kasi nung yung June 10 ay nandun ako sa Upper Carton Library. At sa June 13, dyan naman ako sa Turanga Library nag-perform. Na-perform ko po doon naitanghal ko po yung si Pilandok at ang mga buhaya. Pero syempre in English kasi ang mga Mm. dumalo po doon ay mga hindi mo nakakaintindi po ng mga Tagalog. So may mga Tagalog words ako na nai-introduce po yung mangga, yung buhaya, at saka si Mm. Pilandok. So, yun po. So ngayon, malaki rin ang aking pasasalamat dahil sa pagkakataon na to be connected with sa mga iba. At saka sabi ko nga, dito sa New Zealand ay nasimulan ko na, ay tutuloy-tuloy na natin yan hanggang sa magkaroon tayo ng sarili nating festival, storytelling festival na kung saan ipopromote natin yung mga folktales, mga legends, yung mga myths natin. So yun. So yun po ang nangyari dito nandito na ako sa New Zealand. Kaya po kung nagtataka kayo bakit si Jay ang aming finiture, actually, for a long time, parang ito yata yung first for a few years na hindi kami nag-feature ng someone. Kasi, talagang connected yung yung purpose ni Jay sa objectives ng Banyuhay na ipakalat natin yung culture at heritage natin as Filipino. Pero clarify ko lang po kung bakit nagtataglish ako kasi at saka si Jay kasi may mga kahit na buwan ng mga wika ngayon, gusto man nating maging Tagalog all throughout yung conversation. May mga nanonood na hindi na talaga makapagsalita ng Tagalog. So, kahit papaano, nakukuha nila yung context nung aming pinag-uusapan pag may mga napipick up na English words. So, kaya po ganun. Pasensya po sa sa mga Pero, yun nga, gustong-gusto ko po yung sinabi ni Jay kanina na may mga side story siya. Habang sinasabi niya yung kwento, yung main kwento, may side story siya na ko-connect niya sa culture natin or sa history natin, nalalaman ng mga tao kung bakit ganun yung yung behavior ng mga Pilipino minsan. So, yun. Magandang mapanood ang mga future at saka mga existing na mga videos ni Jay. Mamaya, Jay, i-promote mo ha para marami pang Opo. makakuha. Opo. Tapos, sige. Ano pa ba?
meron ka pa bang i-a-add, Jay, na about sa iyong advocacy? Okay. So yung advocacy kasi is i-promote yung mga folktales, yung mga kwentong bayan natin. So, okay. Bakit siya dapat ikwento? Sapagkat nasa compilation po yan, nasa isang makapal na mga libro po yan. Kahit kayo po, mag-research po kayo, magsaliksik po kayo, hanapin niyo po yung sa internet, mga folktales natin, napakarami po yan, mga more than 100 or 200 na kwento. Na yan ay hindi po maririnig, hindi malalaman ng mga bata, na mga, kahit matatanda na kung walang magkukwento niyan. Minsan nga nakakatuwa na medyo nakakakatuwa, 'di ba? Na ang kwento ng si Pagong at si Matching, pagdating na Hmm. sa mga bata, medyo sasabihin nila, ano 'yun? What's that? Ano yung kwentong 'yun? Pero alam nyo ba kung bakit may celebration na tinatawag na National Children's Book Day sa Philippines tuwing July? Kasi sineselebrate po yan yung panahon na mailathala po yung The Monkey and the Turtle. Yan Talaga. po yung, opo, yung po yung Siya yung pinaka, pinakasikat na ano opo, natin. yan yung pinaka nagkaroon ng pagkakataon na sinatawag na i-celebrate po natin yan ng yung National Children's Book Day dahil po dun sa kwento na yun na si Pagong at si Matching. So, kung bakit siya ginagawa? Sapagkat kung hindi po siya ikukwento, makakalimutan na siya. So hanggang Mm. sa ang malalaman na lang natin ay yung mga western na kwento, yung mga galing na sa ibang mga bansa. Pero tayo po napakarami po nating mga kwento, mga about datu, about mga kingdom, mga kaharian, about sa mga tinatawag nito yung mga pinagmulan, yan, yung 'di ba si Malakas at Maganda, baka hindi na rin natin alam yan. Tsaka yung iba Mm. pong mga kwento ng mga patungkol sa mga mountain, mga bundok natin, yung mga lawa, yan, may mga kwento po yan. So, hindi ko po lahat kayang ikwento yan. Kaya kailangan Oo. ko pong tinatawag. Kaya po ako sa Philippines, sa Pilipinas po, ako yung nagkakaroon po ng pagtuturo niya ng libre po sa mga school children, lalo na mga high school, yan. Libre ko po yan tinuturuan. Hanggang iba naman po ay natuto at yung iba nagtuloy, yung iba hindi nagtuloy kahit pa paano nalaman nila na meron pa rin palang tao na nagkukwento ng mga folktales natin at saka mga legends, mga alamat. So, Mm. kaya ako ngayon, looking forward, titingin tayo sa mas malayo, hindi po rin siya matatapos hanggat hindi po natin siya, I mean, hindi tayo magkakaroon ng collective effort na magkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakaisa na pwede natin gawin din ito na ma-promote po yung mga kwento natin na mayroong tatak ng kulturang Pinoy na atin talaga siya. Mm. Yun. So, katulad na lang si Pagong at si Matching. Talagang binibida natin po yan sa buong mundo kasi po yan ay actually sinulat ni retold yan ni Jose Rizal. Siya po ay nagsulat Mm. at saka nag-drawing. Ganun Oh. nakatanda yung storya na yun. Yes! Tama po. Tama po. Narinig din po kasi niya yan. Kaya ang ginawa niya, nagsulat din siya ng kumbaga, iniretold niya yan sa kanyang pamangkin. Oo. Kaya yung mga kwento natin, maaring tayo po, yung mga buhay natin dito sa New Zealand, o kaya maaring yung dating buhay natin sa Pilipinas, makwento natin sa mga anak natin, maaring malaman din nila ang pinagmulan kung saan tayo, bakit tayo nandito sa New Zealand. So, yan, kasama po. Mm. Naku, exciting. May mga punta na tayo sa question and answer kasi nakikita ko sa Facebook may mga Okay. questions na. So, Mhm. i-ano ko lang, i-display ko lang dito para mabasa mo rin. Mhm. Kuya Jay, sa pag-usbong po ng AI ngayon, ano pong mga paalala o payo ang maibibigay ninyo sa mga artist at storytellers? Wow. Okay, gumagamit Gandang din ako ng tanong. AI. And then, ang AI kasi tool, para siyang dati nung alam niyo ba nung panahon na ay kay Miko no, kay Miko. Kasi nung Mm. araw, takot na takot kami noon na magkaroon ng internet dati. Mm. Kasi sabi namin mawawalan na ng saysay yung mga ginagawa namin dahil mapapalitan na kami ng mga tinatawag na mga technology na maaaring di na kami kailangan. Pero dumating na yung AI at saka meron na ring storyteller na narinig ko yan yung storyteller na machine. Mm. Pag pinakinggan mo yon, yes, napakagaling niya, mahusay. Pero yung ang sabi ko nga, yung human connection, yung senses natin, hindi natin napapalabas dahil makina yun eh.
So, Mm. kung tayong tao na itatawid natin ang isang happening o kaganapan sa buhay natin at nilagyan natin talaga ng emosyon, nilagyan natin ng flavor, ng lasa na talagang maintindihan nila na nakikinig ka, sabi mo, ganun ba yung nung araw? Oo, ganun yan. Alam mo ba itong malaking tulay na to, dati bundok lang yan, di ba? Yan, nagiging Mm. animated na. Kasi nararamdaman nila ngayon na parang yung kwento ay nangyari parang ngayon walang. Kasi ikaw mismo, nire-relive mo siya. Binubuhay mo siya eh. So, yung sabi niya, napaalala pa yung mabibigyan niya sa mga artist storytellers, keep on doing it. Gawin lang natin siya. Gawin natin sapagkat hindi tayo mawawala, hindi tayo matatanggal sapagkat tayo ay human, tao tayo eh. So dahil tao sa tao, pagka nagkukwentuhan, mas nagiging buhay. So, Mm. pag kausap mo ang makina at ikaw ay tao, nawawalan din na yan ng buhay. Magiging one Mm. side. Okay, so yun siya. Yes, yes. Next one, hindi ko alam kung ano ba to. Galing kay Karen, in that school where you perform, which language did you use? Or for your audience then, which languages do they speak? Okay. Dahil yung unang nag-perform ako na mga bata, siguro mga 5 years old yun eh. So English yun. So Mm. anong ginawa ko? Nag-introduce na lang ako ng mga simple Tagalog words. Yan. So Mm. yun ang pwede ko na lang ipakilala sa kanila dahil ako yung Filipino, mag-introduce ako ng mga Tagalog words. Yan. So yung sa mga maliliit yun ay yung mga 5 years old. Tapos Mm. nung napunta naman ako dito sa Toranga at saka doon sa library pa na Upper Ricarton. So dahil mga medyo malalaki na yon, gumamit na tayo ngayon ng iba pang mga words na medyo mahahaba ang translation. So yung mga buwaya, crocodile yan eh. So tapos yung Mm. mga tinatawag natin na yung paglalakbay niya, tapos yung mga kwento na yun. So gumagamit na tayo ng syempre para makatawid ng storya kasi ang importansya the important thing is makatawid ang kwento para pag-uwi niya sa bahay, ma-retell niya, maikwento niya ulit. Sabihin, anong Mm. nangyari sa school? Anong ginawa? Ay, mayroong nagbisita po sa amin. Ang kinuwento niya tungkol dun sa alitap-tap. Mm. Firefly, ganon. So, kaya dahil ako ay gumagamit ng I'm using the English words kasi nga dahil mas nakakatawid yung kwento sa kanila. Pero pag yan ay grupo ng mga Filipino, sigurado Filipino. Parang ngayong pong araw na to, first time, unang beses ko pong kinuwento yung The Man with the Coconuts kasi alam ko po ang makikinig ngayon ay mga Filipino. So, yun po. Yes. May follow-up question si Karen. Mhm. Yun daw, nasagot mo na pala doon una. How does that affect the presentation or storytelling when you use non-Filipino language? Kasi po ako ay Tagalog talaga kasi ako eh. Hindi po ako, Mm. hindi po ako Bisaya, pero nakakaintindi po kasi ako ng Bisaya. Tsaka yung parents ko po kasi ay Bicol. Okay? So Mm. pwede rin po yan kasi wika yan po eh. Wika natin yan eh. Kaya nga tayo, kung matatandaan nyo sa Pilipinas, hindi na po tayo gumagamit ng national language is Tagalog, kundi Filipino. Ibig sabihin, lahat na sakop na ng mga language natin, 'di ba, yung mga ngani, mga gani, 'di ba, ginagamit na nga natin yan sa pang-araw-araw Sikat na natin. yung ngani. 'Di ba? Kahit hindi naman, kasi sa Bicol, ngani ang gamit eh. Oo, iyo baga ngani, ganon. So, sa Bisaya naman gani. So, iba-iba yon pero makikita nyo, yung mga non-Filipino language or other Filipino language na ginagamit natin, napupunta na rin siya sa daily use, sa araw-araw, ginagamit na rin eh. Nagkakaintindihan na nga tayo, sabihin, suportahan ta ka. Bisaya yun. Pero sabihin, ginagawa na natin yun kasi nga, gusto nating tumawid yung mga language, yung tawag yung mga salita, para makatawid din yung kwento. So, Mm. yun. So, kung sino yung kausap natin, na mas makakaintindi ng marami doon, we can use it. Ako, ginagamit ko po yun. Kung minsan Oo. nga, nag-i-Espanyol na ako minsan eh, kasi para tumawid pa eh. Di ba? Di ba? So, Oo. yun. So, ibig sabihin, gagamit ka talaga ng mga iba't ibang techniques dahil lang purpose mo, makatawid ang kwento at pag-uwi niya, maikwento niya ulit. So, yun yan. Oo. Kanina, Jay, habang nagbi-briefing kasi kami kanina ni Jay bago na tayo nag-umpisa,
na-mention mo din na parang ine-edit mo din yung storya para Mm. sa style mo, 'di ba? So, Correct. um, hindi rin siya, wala dapat barrier na magbago yung storya Mm. dahil sa language or sa Opo. style. Okay. So, kung kanina napakinggan niyo yung pagkuwento ko ng, yung The Man with the Coconuts, yung ang lalaking may mga niyog. Pag binasa niyo lang po yun, ano lang siya, plain lang siya na wala siyang mga actions gano'n. Hindi ka sasabihan na kailangan magtunog ka ng kabayo, gano'n. So, pag medyo Mm. live ko pa yang ginawa sa mga tao, mas nag-iiba pa yan, medyo may tunog horse talaga ako diyan, yung mga gano'n. Oo, kasi ngayon hindi ko Mm. masyado kasi nga hindi ko naman nakikita ang mga audience ko, pero pag in real sa person, ay naku, mas marami po akong mga antics na gagawin kasi nga para Mm. matawid ko ang kwento sa kanila, oo. Pero ang alam niyo ito, a little trivia. Kaya ako napamahal sa Art of Oral Storytelling kasi may thin line siya na merong discipline na pag tinawid mo, mag-iiba na yung art form. Okay, oh. So parang Mm. workshop na to ha. Ganito. Sa storytelling per se, pag dinagdagan mo ng maraming patawa, magiging comedy skit na siya. Magiging stand-up Mm. comedy na ako. Kasi masyado ng maraming patawa. Ibig sabihin, I will make my face na kakaiba para matawa, pero hindi siya part ng story. Kunyari Mm. nasaktan siya, gagawin mo lang, wala pa naman yung nasasaktan, eh ginawa mo na yung nakakatawang face, so nagpapatawa na ako. So yun yun. Mm. Part siya ng story, kaya nagiging ginagawa ko siya, ina-act out ko. So pag sumobra na, stand-up comedy na yung ginagawa ko. Pag sumobra naman ng kanta, kasi may music akong ginagawa pagka sa totoong performance ko na mahaba-haba. Pag may kanta naman, sobrang maraming kanta, musical na yun. Magiging musical. Mm. So, tumawid na naman ako sa isang ano. Pag napakarami naman nung narration, magiging speech naman. Mm. So, pag marami naman yung mga dialogue na mga o lines na mga characters, magiging play na siya. Mm. Kaya natutuwa ako dito sa sining na to kasi nakokontrol niya ako na hindi tumawid sa isa pang sining samantalang ginagawa ko yun dati. Oo Yan. nga. Yan siya. Ayan. Galing. Ay, Ayun. teka lang. Si Hmm. Karen, meron ulit follow-up. Okay, go. I mean, how does it Oh. affect the story? Kasi you used English, a non-Filipino language. I meant Mhm. non-Filipino as not Filipino. I consider this Filipino language. Di ba, the language, the words, the tone of voice, Right. even the body language affects the storytelling. Opo, tama po 'yun. Ang talagang kailangan lang nating alalahanin is paano mo siya itatawid yung storya, yung kwento. Kasi alam ko 'yan, marami akong mga friends na na in other Filipino language. Talagang mas masaya sila magkwento. Mas ewan ko, hindi ko alam kung bakit ganun yung kanilang demeanor. Talagang pag nagkwento, talagang kasi sanay sila sa umpukan eh. Yung sa umpukan ng Mm. mga pagkatapos magsaka, magnisda, gano'n. Kaya ang ginagawa lang natin ngayon is kaya nga mayroong tinatawag na art kasi magkakaroon ka ng tinatawag na how are you going to deliver it? Paano mo siya i-deliver? So ngayon, maaring masagot ko lang muna siya pero may techniques po 'yun. Meron pong may proper breathing, proper timing, tapos may proper din ng pag-delivery. Para din po siyang para ka nagpa-public speaking. So yung question na Mm. yun talagang po, may paraan kasi may natural way of tayo ng pagkukuwento lalo na kung lalo mga Bisaya, mga Ilocano, tapos yung mga sa amin sa Bicol, nako, grabe din magkwentuhan yung mga yan. So kaya may techniques of how to tell a story. Mm. Yan yung workshop. Nice. Ayun. Ay, may Po. isa pang question from our chat. Teka lang, ayun. Kung, from Luisa, kung i-promote ang pagsasalaysay dito sa Aotearoa, bukod sa myth at folklore, ano pa ang magandang i-share o promote sa pamamagitan ng sining ng pagsasalaysay? Mhm. Alam niyo po kung bakit mga folklore at saka mga myth and folktales dahil napakarami po nun. Hindi po natin Mm. mauubos. Okay, ganito, bigyan pa lang kayo ng mathematics lang na equation. Ilan ang islands natin sa Philippines? There are 7,640 islands.
Okay. Mm. Isipin na lang natin, sa isang island, meron diyang isang sikat na kwento. Maaring mito, folklore, maaring mga folktales, kwentong bayan. Magkakaroon ka ng 7,640 stories. Hindi kakayanin ng isang tao yun. Kaya kailangan natin ng marami. So, kung ipopromote natin ang mga kwento natin, alam mo kung bakit ko natutuwa na i-promote? Kasi somehow, meron siyang kapareho dito sa kwento na mga taga Maori. Kasi nagbasa na po ako ng mga sa library ng mga ibang mga compilation nila ng mga tinatawag nilang folktales, mga legends nila, yung tungkol sa mountains din nila, may mga kwento rin yan. Meron din tayo noon. So, magkakaroon ng tinatawag na pagkakaisa doon kasi pag pina-promote natin yun, maalala din nila yung kwento nila tungkol doon sa isang mountain Oo nila, nga. kwento nila sa lake na yan, kwento nila doon sa dagat na yan, sa isda na yan, meron yan. So, kaya ang pinakamaganda nating i-share at promote ngayon sa pamamagitan nitong art na to any kind na meron pong patungkol sa Pilipinas. So, binibigay ko lang po yung example ng mga folktale, mga folklore, mga myths, tsaka legends kasi yan po ang available sa ngayon. Madali po Mm. natin siya mahanap. Oo. Ako din po, meron kasi ako mga kaibigan na mga author, mga sikat na mga author sa Philippines. Kilala ko po sila. Pinapayagan po nila ako na magkwento ng kanilang kwento dahil kilala po nila na ako na hindi magbabago yung tema ng kwento. Yan, so sino yung mga yan? Katulad nila Doc Luis Gatmaitan, kilala ko po yan, magkaibigan po kami. Tapos yung iba pa namin mga kaibigan na nagsusulat, yan, na pagka nakwento ko po yun, alam po nila, meron po silang tinatawag na trust na yung kwento as is pa rin yung kung paano nila gustong ilahad yon. Pero Mm. humihingi po ako ng tinatawag na permiso. Yan. Mm. So, yun po yun. Kaya napakarami po nating storya. Sobrang dami po. Sobrang dami. Kaya salamat po sa mga questions, sa mga tanong, sa interest. Yes. Ay, sabi, kasunod niyan is yung question ni M na saan daw makakuha ng source ng Yan. stories. Kung So, ganun kadami, sorry. marami. Kung ganun Mag, kadami yung ano. mag-type ka lang po muna sa internet, hanapin mo folktales, naku po, napakarami pong lalabas. Tapos may mga libro po na ako, may binibili po ako na libro na nagawa ng mga writers natin na compile nila yung mga folktales. Napakarami pa rin po. So, yan ang magiging source. Ang pinaka ano ko lang po, ang tawag dito, warning lang, babala, na kung halimbawa ang source natin ay manggagaling po sa isang alam mo yung one page na one book, yung storybook. Tapos kung Hmm. gusto po natin yung kailangan po natin na humingi ng permiso kasi po unang-una dahil nga doon sa baka mag-iba yung pagkaka-deliver ng storya. Pero yung free source ay yan po na yung mga folktales kasi po technically po wala pong may-ari ng mga folktales kasi noong araw pa po yan na inaikwento sa bibig, di ba? Yung tinatawag na oral tradition, yung tinatransfer lang na kukwento yun, mag-uumpukan sila. Ang pinakalaging leader ng unang-una nagkukwento niyan ay mga chief, mga parang hari ng tribo nila. So yan ang lagi nagkukwento. Kasi para malaman nila na yung mga saan nanggaling yung isang bagay ay nakikita nila kasi sila mismo ang nakadiskubre. Yan, yung mountain Hmm. na nakita, may bagong lawa, ganyan. So, yan, mag-check lang muna kayo ng mga folktales from the Philippines, makakakita po kayo ng napakarami po. Tapos yung nga pala, isingit ko lang, yung mga folktales kasi na mababasa nyo po dyan sa internet, makikita nyo po sa mga compilation, yan po ay sa ngayon ay talagang for reading siya, reading purposes siya. Pagbasa lang talaga siya, babasahin mo. Pero dahil ako po ay performer, so meron po akong ginagawa dyan na sinabi ko nga kay Miss Lois na ako po ay nagre-rewrite kasi binabagay ko po sa style ko kung paano ko po siya kinukwento. So kung mapapansin niyo po, yung kwento na kanina yung sa The Man with the Coconut, style ko na po yun. Hmm. Hindi ko lang pa po nalagyan ng kanta yun kasi may kanta dapat yun eh. Siguro kung medyo familiar kayo sa kantang yung The Coconut Nut,
kinakanta ko po yun. Oo, Ano ba kasama yun? ko po. Smoky Yung Mountain. Nut is a giant nut. Yan. But Mm. too much. Yan. Kinakanta ko po yun. So, may kasama po kasing kanta ang aking presentation, ang aking performances. I-style ko na po yun. So, Mm. yun. Yung source, napakarami po. Check nyo po sa ano. Tapos, try to ano nyo muna, i-recite nyo muna sa inyong sarili kung paano yung dinig nyo doon. Sabihin nyo, parang maganda kung lagyan ko ng konting sound effects dito, kaya konting ganda. So, sa workshop na po yun ituturo kung sakali. Kung gusto niyo po kahit Mm. one-on-one, kahit ano, online, at ano, pwede po yung turo ko po sa inyo. Kung meron na po kayong mga pyesa, lalo na po yung, sino yung nagtanong po yun? Kung sino yung CM. si M. Kung meron kang pyesa na makuha, na sabihin mo parang, kanyari, Jay, I think I like this story. Parang gusto ko siyang Mm. ikwento, i-perform. Mag-usap tayo ulit. Tuturuan kita kung paano mo siya makukwento na maging makuha natin yung style na gusto mo. So, ayun. Yan. So, nakatag naman po si Jay sa aming sa Facebook namin. So, pwede niyo po siyang i-message. Pero tingnan ko po ulit mamaya para lang ma-refresh. Opo. Kung gusto niyo siyang i-direct message. Tapos, last na, Jay, parting Okay. words. Mm. I think ano yung ma-advise mo sa someone na gustong mag-umpisa sa storytelling? Okay. Okay, ganito yan. Ang lagi kong sinasabi, ang pagiging storyteller ay nagsisimula sa pagiging reader. Mm. Kasi, saan ka kukuha ng ikukwento kung wala kang nabasa na kwento? So, nandun yan, kaya ginagawa ko yun sa Pilipinas na isang part siya o parte siya ng tinatawag na promotion of reading. Kasi, hindi ka nga magiging storyteller kung hindi ka nakakabasa. Saan mo kukunin yung ikukwento mo? Alang naman narinig mo lang, ikukwento mo na, ilalagay mo pa ng format yun, nalagyan mo pa ng paano simula, yung gitna, yung modulo. So, Mm. talagang number one para sa atin na kung gusto natin maging storyteller o kaya maging tagapag-salaysay ng ating mga folktales, ay kailangan natin makabasa ng maraming folktales. Kasi Mm. hindi natin din malalaman kung ano yung bagay na kwento sa atin. Kasi ako madalas sa mga kwento ko mga may adventure eh. Yung medyo namamasyal siya, pumupunta siya sa ano, kanyari, yung isa naman yung trickster ang tawag kasi nung kay Pilandok eh. Kasi Mm. ginagamit niya yung utak niya para makalusot sa problema. So, yung mga ganon. So, ngayon, ang payo ko talaga, kung gusto nyo natin magsimula talaga dun sa umpisa is magbasa. So, tayo mismo Mm. ang kailangan naghahanap, tawag doon, sinasaliksik. Parang ano siya eh, alam mo ba meron akong tinatawag na idea na ang kwento ang lalapit sa iyo pag hinanap mo. Oo, kasi Mm. kasi ano eh, para siyang binamagnet mo rin yung kwento na yon. So hanggang sa makuha mo na yung tinatawag na na piyesa, parang sa kanta eh, 'di ba? Sabi ko sa'yo, para siyang kanta. Ang daming kanta, ang daming genre, maraming paraan para kumanta, pero hindi lahat 'yan pwede mong kantahin. Hindi ka Mm. pwedeng kumanta ng mga ganitong kanta kasi hindi siya bagay sa sarili mo, sa style mo eh. Ngayon, so, pag nahanap mo na yung tinatawag na kwento, mag-usap na tayo. Kasi diyan mo Mm. na ngayon pag-aaralan kung paano mo siya ipe-present, paano mo siya ilalahad sa makikinig, paano sila magkaroon ng interes, 'yon. So, nagsimula muna tayo sa pagbabasa. So, napakarami naman po siya. Tapos hanggang sa makikita mo sa sarili mo na parang, oh, kinakausap ako ng kwentong ito, parang gusto ko siyang ikwento. Paano ba? Oh, 'yon. Hanapin mo yung piyesang 'yon, puwede na nating simulan 'yan. Kasi at least meron ka na ngayong pinag-aaralan sa isip mo. So, ano yung nakikita mo na, parang nandito pala ako. Kasi iba-ibang storyteller, iba-iba yung ano nila, iba-iba ang mapipiling kwento. Iba-iba Mm. talaga. Ako, madalas ako sa mga kwentong may adventure, tapos medyo kakaiba siyang nilalang. Yan. So, Mm. meron pa ako isang favorite din eh. Ito, kilala ko rin kasi ang author nito. Ginawa niya to sa English, sa Tagalog, sa Filipino, si Dindo Pondido. Dahil wala siyang translation in English, tinranslate ko sa English para ma-present ko siya, ma-perform ko sa ibang bansa. Tinawag ko Mm. siya Dindo the Lightless Firefly. Ah, Oh. kasi sana ang English nun The Busted Firefly. Oo, Pero pundido kahit eh. oo, pundido kasi 'di ba?
Busted. So, ginawa ko siya The Lightless Firefly. Na-present ko na po, na-perform ko na rin yun. Tapos, pinopromote ko na rin sila kasi nga, magkakaibigan nga kasi kami dahil nasa industriya kami Mm. noon. So, yun. Pero ako, ang payo ko talaga is, you got to read, search, hahanapin ka rin nun. Tapos, pagka nahanap ka na niya, pag-aralan na natin, tapos saka natin na maisama dun sa tinatawag natin na magkaroon tayo ng storytelling concert. Yan. Oh, bago yan. Ang ganda. Oo. Ayan. May mga comments tayo sa hindi na siya Mm. question, Okay. comments from Okay. Karen. So I'm glad you mentioned Maori daw. I'm Mm. learning Tereo Maori. Theirs is purely oral history. Whereas sa atin, nakapag-develop tayo ng baybayin. We Correct. have no more time in this live stream. We can talk further regarding this. Volunteer din kasi po si Karen. Banyuhay Yeah. volunteer din yan. Apo. So next comment is from Ron. Yeah. Galing mo daw, Sir J. By the grace of Thank you God. so much. Yes. Kaya yun. And from Luisa storytelling concert, 'di ba? Na-excite kami lahat. So yeah. Ano Maganda kasi yan. yan, alam mo, meron ako mga terminologies na parang ginagamit ko para ma-excite. Pero ano lang yan, kung magsisimula ka parang mag-storytelling, yan, storytelling concert. Pagka magaling-galing ka na, pupunta ka na sa storytelling festival. Yes. Hanggang sa pag ikaw na yung lagi ka nang kasali ng mga storytelling festival, sasali ka na ngayon sa international storytelling festival. International. Kasi kasama na natin yung mga friends ko na from other countries na mag-perform. So, yun. Yan. Hanggang sa ikaw Yan naman talaga ang ultimate goal. yes, hanggang sa ikaw na ngayon ang magtuturo. Kasi Mm. hindi kaya ng isang tao eh. So hanggang sa ikaw naman ngayon ang magtuturo. So hanggang sa uulitin mo lang yung cycle, sa ikaw na magtuturo, magawa na rin kayo ng concert, gawa kayo ng festival, hanggang sa international, pwede ka na rin maka-perform sa ibang bansa. Ma-invite ka na. Oo, 'di ba? Promote mo na rin ang sarili mo tsaka yung Philippines. Madalas ako kasi, ako lang ang doon, Filipino. So, pero masaya ako dahil nakakatawid kahit papaano yung ating mga kwento sa ibang bansa. Sa kahit na minsan nga meron ako napuntahan na English na nga baon ko pero ang meron pala sila Arabic at saka French. Pero nakatawid pa rin. Ang bansa kaya yon, sino makakahula? Ilagay sa comment section. Arabic and French lang ang salita nila doon. So, nakapunta ako dalawang beses pa, Lois. Oo. Pero nakatawid pa rin yung kwento kasi gumamit na tayo ng, syempre, nagsalita ako ng English and maraming mga galaw ng kamay. Kasi nag-aral din po kasi ako dati ng miming eh. Ayan, ang sagot, Lebanon daw ba? Hindi. Algeria? Yeah, totoo Algeria? yan. Totoo yan. Algeria. Pero ang napuntahan ko po is Morocco. Oh, okay. Morocco po napuntahan ko. Nice. Pero tama rin po yung Algeria. Talaga nakalibot ka talaga sa sa pagsa-storytelling. Medyo nakarami-rami lang kasi nga nakuha ko na yung maliit kasi nito na circle na to, nakapasok tayo, naka-foothold tayo doon. Kumbaga nakaapak lang yung paa hanggang sa nakapasok tayo sa loob ng pinto, hanggang sa sinali na tayo sa loob. So, nagkaroon na ako ng tinatawag na network ng mga international storytellers. So, salamat na lang din. Kumbaga sa gift na rin yun, regalo din yun na nakapasok tayo. So, marami na rin kami, mga siguro less than 10. Ayan. Kaya, good job. Yeah. Ayan. Comment ulit ni Ron, a selfless storyteller daw. Thank you so much po. Yeah. Ayun. Yeah. So, nasa end na tayo ng ating session. Medyo na late po kami, technical issues. Pero, I think we're still on time. Baka may gusto kang i-promote na mga storytelling. Na-mention mo na pala kanina. Storytelling events at YouTube channel. Yan. Yung YouTube channel ko po madali lang naman. Type niyo lang po yan po yung sa mga libraries dito po yan sa Selwyn District Council. So sa Darfield, yung una po sa Teara, dito po yung sa Rolleston, tapos yung Darfield Library. So September 15 saka September 18. Yung isa po sa September 19 naman sa Darfield Community Center dahil
sponsored yan ng tinatawag na Darfield Community Center. Dahil ang gusto nila kasi, may mga pumuntang Filipino sa event na yan dahil pang-4 na taon na yan. So, susubukan po ng powers natin na kung mag-perform ako doon, baka maka-attract tayo na may pumunta mga Filipino para doon sa ma-meet nila yung ibang mga resident ng Darfield. Po. Tapos yung Yan. YouTube channel ko naman po, i-type nyo lang po Jay Menes, Jay, tapos Menes. Makikita nyo po doon. Maraming mga samot-sari po yun nandoon kasi ginagamit ko rin po kasi yung YouTube channel na yun para po doon sa pag tinahanap po nila kung sino po ako at ano yung ginagawa ko sa in terms of sa storytelling. So yun, makikita nyo po maraming mga kwento doon, yung mga na-record ko rin po ng mga libro na pinopromote ko po dati. Tapos nandun na rin po sa YouTube channel. So yun po. Tsaka yung Sige. Facebook page ko naman ay Storyhouse Philippines. Yung nakasulat po dito. Storyhouse Philippines. Lagay natin mamaya sa comment section para din makita nila yung exact link. Tapos, ayun, salamat ng marami talaga, Jay. And I'm really happy na natawid din natin to. Connecting to yung buwan ng mga wika, yung pag-promote natin ng culture natin. May ilang araw pa bago mag-end ang buwan ng wika. So, ang ganap naman ng Banyuhay ngayon ay yung Sabayang Pagbigkas. So ito po ongoing yung online contest namin, nasa Facebook, nasa web page, yung mga nasa YouTube yung mga videos. Kung gusto niyo po, i-like nyo, iboto nyo para manalo. Actually, maraming taga Christchurch ang nag-join. May Wellington, may ano ba to? May Gore nga daw sabi ni Becky Tapos meron pang may Auckland din. So nationwide po siya, international competition, inter-school competition. So support po natin kasi ito talagang direct na promotion ng wika natin nasa mga kabataan ngayon. So maraming salamat po sa pag-support nyo. Tapos sa September naman po, meron tayong, ito connected sa aming migrant welcome sessions. Si Julius Borines, volunteer po din po namin yan. Puro mga volunteer lang po ang Banyuhay. So, ang maganda po dito sa session na to, HR advisor si Jules. So, talaga nakikita niya paano yung mga CVs na pinapasa natin, paano tayo sa mga interviews, para mabibigay niya sa atin yung mga tips paano tayo mag-stand out. So, join po kayo dyan. Free registration po yan, pero online meeting po siya. So, online webinar. Yan. Nasa Facebook din po namin yung event. And then lastly, yung Paskuhan nga na sinasabi ni Jay. Second year na po namin ito ng Paskuhan sa Christchurch. Kaya, yung promotion naman ng Pilipino Pasko, yung Paskong Pinoy, di ba? Sobrang alam na nila ngayon kung gaano tayo ka-excited sa Pasko. So, after August, start na tayo ng Pasko. At yan nga, ginagawa natin to sa Christchurch kasi maganda yung meron din tayong parol contest dyan. So, gusto talaga nating ipakita sa community natin at sa wider community ng New Zealand kung paano tayo mag-celebrate ng Pasko. Masaya ang Pasko. So, yan. Kita-kita po tayo dyan. Lilipad talaga. Sa 29, nandyan din po ako. Ayun. So, again, Jay, sobrang salamat sa pagbibigay ng iyong time and yung pag-share ng iyong passion sa pag-storytelling. Salamat din po sa mga nanood, sa mga nag-comment, nag-participate sa live session. Salamat po. So, kung gusto niyo pong kontakin si Jay, lalagay po namin lahat ng links para meron kayong connection sa kanya after this. Yun po. Salamat ng marami. Maraming salamat po. Bye. Paalam.